Halos walang tulog ang mga rescue team nitong mga nakalipas na araw. Gaya na lang ng ilang grupong magdamag na nagserbisyo sa ilang apektadong lugar sa Marikina. May report si Rafi Tima. Saan kayo galing, Nay? Sumama ako sa grupo ng Naval Affiliated Reserve Force ng Philippine Navy kagabi para i-rescue ang ilang residente sa Barangay Tumana sa Marikina. Nang makarating kami roon, ito ang tumambad sa amin. Ang mga residente bitbit ang kanilang mga gamit habang naglalakad sa baha. Saan kayo galing, Nay? Tumataas pa rin ho ba yung baha doon sa inyo? Tumalis na ho kayo? Oo. Kagabi ho, paano ano? Kagabi ho, nasa bubungan kami, kaya takot ngayon. Ako ngayon sa bubungan din tumulong. So ngayon, umalis na ho kayo? Oo. Lumalaki na naman ho ang tubig. Gaano kataas yung tinataas ng tubig? Nasa second floor na po namin. Nasa second floor na? Pero may ilang piniling manatili sa kanilang mga tahanan. Walang dumating dito kahit isa. Paano kayo umalis? So hindi na kayo umalis sa bahay niya? Sa bahay na lang. Sa bubong, sa yero. So hindi pa ba kayo alis? Di ba kasi mataas yung sa bahay. So may second floor kayo? So anong kailangan niyo sana? Yung pagkain. Pagkain yung damit. Pagkain sa kadamit. Natanggap man ng mga rescuer ang mga tawag mula sa mga residente. Hindi sila nakarating agad dahil magdamag daw silang tumulong sa iba pang lugar sa Marikina. Oo, madaming pinupuntahan sir Hindi nyo talaga maikutan lahat? Hindi rin lahat maikutan sa dami. Madami na rin yung ikot mula pa kahapon. So ngayong lang araw? Oo. Wala pa ako kayong pahinga talaga? Wala pa talaga ang pahinga. At dahil bumaba na ang tubig, ang ilang pinuntahan nila tumanggi ng magpa-rescue. Gaya ng lalaking ito na hindi na halos makagalaw dahil sa iniinda niyang arthritis. Musta po kayo, Tay? Pero magapo yung paa nyo? Oo, mamamagayan eh. Ano, hindi na kayo po pwedeng magalaw? Hindi na siguro. Dahil pag ginagalaw mo, Anong sakit nyo? arthritis, kung sasali, pahingin na lang yung tsaba na pang dyan. Tsaka gamot na lang po? Oo. Tsaka pagkain? Kaalis lang din namin dito sa may street. Meron kasi humingi ng tulong para magpa-rescue. Pero dahil masyado raw masakit yung kanyang paa, ayaw na rin yung umalis. Itisip na lang daw muna nila yung sitwasyon nila doon. Total, bumaba na raw yung baha. So itong affiliate vehicle natin sinamahan, nag-rescue na lang ang mga taong gusto mo na umalis dahil nga malakas na naman yung buhos ng ulan dito. Pagdating ng alas 3 ng madaling araw, umalingaw-ngaw ang sirena sa Marikina River. Hudyat na paparating ang mataas na bulto ng tubig. Agad umikot ang mga rescuer at naghanda ng kanilang mga kagamitan tulad ng bangka at life vest. Inilikas sa mga natrap na residente. Pero sa pagsilip ng haring araw, bumaba na rin ang level ng tubig sa ilog. Humupa na rin kahit papano ang tubig sa Provident Village. Sa barangay Nangka, bakas pa ang putik na naiwan sa mga bahay. Kaya ang mga residente, kanya-kanyang linis ng mga gamit na pwede pa nilang mapakinabangan. Ang daing putik na lilinisin. Pati sa taas, ang daing ligpiting pati, hindi naman At habang sinisikap ng ilang residente na makarecover ng mga gamit sa baha, tumambad sa kanila ang dalawang ahas na ito. Tinarin na lang ito sa amin kasi pag may baha rito, talagang malaki mga sawal na lagi nakikita rito. Kasi dalawa lang to, doon sa nakita, may iba pang nakita. Kahapon daw, may nakita silang malaki, kaya baka kinain na nila. Kinain? Kinain ng mga residente? Oo, sa gutom, walang makain eh. Kinakain ba ang ahas dito? Oo, marami yun. Lalaban doon sa may kampo ron. Bukod sa ahas, ano pa nakita nyo kahapon? Ewan ko sa kanila, pero sa amin, dito sawa, ordinary na lang ito sa amin. Anong gagawin nyo ngayon dyan sa sawa? Turn over sa barangay. Sa kabila ng nakaambang panganib, ang ilan handa pa ring lusungin ng baha para makahanap ng makakalakal. Rafi Tima, GMA News.